sige lang. Sa madilim, masukal at magulong mundo, paano mo ipahayag ang damdamin kung ang lahat ay nagbibingi-bingihan sa iyong mga hinaing? Paano ipaglaban ang karapatan kung kahit anong pilit mo sa pagsigaw ay walang boses na lumilitaw? Hanggang kailan haharapin ang sakit? Titiisin ang mga pighati at luha. Ang makulay na bahaghari, kailan kaya magpapakita? Kagaya ng iba't ibang mga katutubo sa iba't ibang panig ng Pilipinas, sinisentro ng mga IPs dito sa Bukidnon ang kanilang laban sa kanilang ancestral domain. Ayon sa kanila, sila'y mga Pilipino rin at dapat na igalang ang kanilang mga tradisyon at kultura. Tulad sa Manubong Pulanggion, hitik din sa yaman ang kultura ng Talaandig tribe na matatagpuan sa Barangay Lurugan sa bayan ng Valencia, Bukidnon. Mula pa noong 1890s ay dito na ang aming mga ancestor nakatira at dito namumuhay. Sinalubong nila ang Magandang Gabi Pilipinas team ng isang makulay na sayaw. Walang pag-alinlangan din nilang ipinakita ang kanilang ritual. Ngunit sa likod ng kasiyahan, mayroon silang ibinubulong na pait. Kilala ang tribo sa pagiging matulungin sa kapwa. Hanggat kaya nilang tumulong, gagawin nila. Gaya sa Manubong Pulanggion, mayroon ding malawak na lupa ang nasabing tribo, kung saan dito sila kumukuha ng pangunahin nilang pangangailangan. Ang una po nilang pinagkitaan ng pangkabuhayan ay yung panghisda dito sa ancestral water namin na Malingon Creek. Dito sila nagtanim din ng mga abaka, mga saging at lubi. Nanghisda din sila sa ilog at doon na sila kumukuha ng kanilang mainom na tubig. Dahil sa likas na mabait at matulungin ang mga katutubo, dagdag pa ang kainosentehan nila dulot ng kawalan ng sapat na edukasyon. Madaling nabilog at napaikot-ikot na mga dayuhan ang kanilang isipan. Ayon sa kanila, hiniram ang kanilang 5,220 hectares na lupain upang gawing rancho ng isang kapitalista na siya namang bukas palad na ipinahiram ng mga lumad. Si Dr. Carlos Ortiz. Hiniram po kasi ito ng mga Ortiz gagawing rancho at saka hindi na nila isinauli. Pagsisiwalat ng tribo taong 1995 nang makakuha sila ng sertifikasyon na mula sa kaanak ng kumamkam ng kanilang lupa. Ito ang nagpapatunay na mula sa 5,220 hectares na lupain, binibigyan sila ng 38 hectares para rito manirahan ng tribo ng Talaandig. Noong 1995, ang ama ko ang nagasikaso nito at binigyan siya ng certification ni ex-Governor Carlitos Ortiz, anak ni Dr. Carlos Ortiz, ng certification nga sa kanya itong lupa sa kanyang ama at sa tribo. Kaya nga mayroon siyang certification na 5,000 liters. Ang lupa talaga ng tribo na pinangalan kang si Pirino Ordasa. Maliit kumpara sa ilang ektarya na tunay nilang pagmamay-ari. Subalit para sa kanila, ito ay magandang simula para makapamuhay ng matiwasay ang nasabing tribo. Gayunpaman, kahit mayroon na silang sertifikasyon, tila hindi pa rin tapos ang kanilang kalbaryo. Pilit pa rin itong inaagaw mula sa kanilang kamay. Papel lang ang aming nakuha, pero ang lupa sila pa rin ang nagbungkal. Ginamit lang niya, pero siya talaga ang nagpasurvey sa lupa. Ang problema namin ngayon, dahil pumasok ang dito sa aming ancestral domain. Wala silang notice of copyright, samantalang kami nakaposisyon na dito. Paglalahad ng mga biktima nito lamang September 28, 2020, kasagsagan ng pandemya, nagulat na lamang sila nang may dumating na pulis kasama ang mga nagpapanggap na beneficiaries ng kanilang lupa at pilit na pinapasok ang kanilang lupain. Wala silang court order na ipinapakita sa amin. Pinilit nilang pumasok sa aming area dahil mag-install daw sila. Ang gusto nilang mangyari ay kunin hindi na sa amin ang lupang ito. Dahil mura pa daw noong 1998 ay
mayroon na daw may-ari nito. Tapos kinestyon ko, bakit mayroong may-ari? Alam ba yan ng tribo? Mayroon ba yung deed of sale na covered ba yan ng CARP? Kasi pinuntahan kong land bank, hindi naman totoo. Kasi hindi naman nasanla ang lupang ito dahil sino magsanla sila. Kasi ang sa tribo man ang lupang ito. Ang iba pa nga, narabaho sa government. Yung mga beneficiary sa DAR, yung iba, mayroong Bisaya, Ilonggo, at may kasama na rin silang ilan na kasama namin, natalaan din. Upang maprotektahan ito, kumuha sila ng kawayan at ipinagpatong-patong upang maging harang sa pagpasok ng mga kalaban. Sa kasamaang palad habang nagkakainitan ang magkabilang panig, binuhat ni Herman Subalan, isang may kapansanan na hirap makapagsalita at mahinang pangdinig, ang isang mabigat na kawayan. At dahil sa natural na madulas na lupa, hindi nito nabalanse ang kanyang bigat dahilan ng pagkadulas niya. Sa pagkadulas nito, napatihaya siya sa harap ng sheriff. Dahil dito, agad siyang pinusasan at kinasuhan ng direct assault. Ito nag-start na kami, sir, yung sa RDC, Regional Development Council. Pinatawag ni Director Myla ang mga different agencies of government and they responded. Ang problema lang is that the following day, pag nagsabi sila doon sa Larugan, Valencia, sa gabi may pumunta ron, gasolina, sinunog ang area nila. Yung isa binugbog, isang person with disability. Kasuhan pa akong anak nga wala gintahoy sala. So ang among gusto nga nini among problema karon matagaan unta ni hustisya nga masulbad nga kining yuta. Nga yuta namong kabilin sa among mga apuhan. Kinailangan pa nilang magbenta ng baka para mapiyansahan si Herman. Nagtulong-tulong din ang buong tribo upang mailigtas ang kanilang kasamahan sa pangambang may iba pang mangyaring masama sa kanya. Nag-file kami ng motion for reduce pero hindi talaga kami nila pinayagan na makapag-reduce. Nag-bill talaga kami ng 36,000. Nabinta ang baka. Nagtulong-tulong na rin ang tribo upang mapalaya samantala sa kulungan. Baka anong mangyari doon. Pagbubunyag ng tribo, hindi ito ang unang insidente ng tangkang pagpapaalis sa kanila. Noon daw, pinapuputukan sila ng baril upang matakot at lisanin ang kanilang tirahan. Sa bisan ugwa pa mi nila pamusil awgani gipamusil na mi diri. Kanang pagpahawa nila nga giilugan mi panginabuhi usa na sa pagpatay namo sir kay giilog naman ang panginabuhi usa pa may among panginabuhian og ilang ilugon. Lahat ng panghahamak sa mga lumad ay tila ginawa na sa kanila. Ngunit nananatiling matatag at di pagagapi ang mga tribo. Isa rin sa pinagtatakahan ng grupo ay kung bakit ang mayayaman ang nabibigyan ng lupa at ang mahihirap ang patuloy na nagbubungkal ng lupang hindi kanila. Isa pa naming ancestral land dyan. Wala silang application sa DNR. Mayroon silang title ng DAR. Pagkatapos, ang kanilang titulo, ang binigyan pa, mayayaman. Sabi ng DAR, Valencia sa akin, mayroon din sila daw silang high priority sa lupa. Una kasing kumuha dito ng lupa, si Manuel Cadiz. At ang nagpatitulo ay kanyang anak na nasa gobyerno nagtrabaho. Binigyan daw sila ng pamahalaan. Hindi naman totoo dahil hindi naman dapat yan dahil ang DAR ay nagbibigay sa mga taong mahirap at walang lupa. Bakit ang mayayaman? 38 hectares plus ang natira na lang, kinuha pa. Dagdag pa sa kanilang agam-agam, bakit pati ang ahensya ng gobyerno at sangkapulisan na dapat sanay magbibigay proteksyon sa kanila, siya umanong unang lumalabag sa kanilang karapatang pantao. Ang mga pulis talaga sila nang pumupusa sa amin. Na hindi naman dapat yan dahil may protocol yan. Dapat 15 meters away from the na siya sa 15 meters kasi ang protocol dyan. Pero nangyari, wala nang protocol na nangyari. The strongest army in the world cannot stop an idea whose time has come, and that is cooperativism. Enough is enough of armed struggle. Enough is enough of violent extremism. Magkaisa po ang mamayang Pilipino para baguhin itong mga structure of oppression
let us now make social change through cooperativism, peaceful and legal. Ayon sa artikulong inilathala ng Global Witness, isang international organization, pangalawa ang Pilipinas sa pinakamasalimuot na lugar pagdating sa dami ng patayan ng mga indigenous people. Pumapangalawa tayo sa bansang Colombia sa dami ng bilang ng namamatay na mga lumad leaders. Katunayan, noong August 2019, isang babaeng lumad leader at miyembro ng isang peasant organization din ang pinaslang sa bayan ng Valencia, Bukidnon. Disyembre nung nakaraang taon naman, nang paslangin ang 2 dato ng Taguluan tribe sa bayan ng Kadinggilan. Ito ang nagudyok sa mga tribal leaders na manawagan kay Pangulong Duterte. Sa tribo ng Talaandig, isa si Dato Balagusay sa mga nagbuwis ng buhay upang may paglaban ang lupang tinubuan. Naniniwala si Dato Ablaza na hindi aksidente ang pagkamatay ng dating dato. Yung dating pinalitan ko na dating ipulipol dito sa lugar. Nag-meeting kami ng alas 8 ng gabi dito. Pagkatapos pag-uwi niya, nadisgrasya daw. Pero hindi ako naniniwala dahil kung nadisgrasya siya at binundol ng sasakyan, doon siya makatihaya sa labas ng daan. Pero dyan siya loob sa daan. At doon din siya sa motor pa at may tama ng baril dito. Walang hustisya walang aksyon ng pulis. Pinatay na walang hustisya hanggang ngayon. Ang dato namin na unang nagkonsahin pinsan namin. Yan ang aming problema. Nang dahil sa kawalan ng sapat na salapi, hindi lang nagawang mapa-autopsy ang bangkay na makatutulong sana sa paglutas ng kaso. Sa ngayon, wala pa ring hustisya para sa pagkamatay ng dating dato. Wala pa yung pagganit, ma'am, dahil wala kaming tira yung pagbayad. Makalipas ang ilang linggo matapos makapanayam na Magandang Gabi Pilipinas team ang tribo ng Talaandig, isang nakababahalang balita ang aming natanggap. Kamakailan lamang, isa sa miyembro ng nasabing tribo ang walang awang pinaslang. Pupunta siya ng Valencia upang bumili ng makakain. Tapos tinambangan siya doon sa San Carlos na parang riding in tandem. Binaril siya sa likuran ng itong bisis. Labis na ikinaalarma ng tribong Talaandig ang pangyayaring ito na nila'y lantarang pananakot at panghahara sa kanila nang dahil sa pakipaglaban nila sa kanilang lupain. Sino ngayon magpapakain sa mga batang yan? Yan ang masakit na nangyari. Nasa Saudi kasi ang asawa niya. Marami siyang naulilang anak. May tatlo pang maliliit niyang anak na hindi kayang sabihin nga ng aking kapatid kung ano nangyari sa kanyang ama. Para bang sinakluban sila ng langit at lupa ano nangyari ngayon. Sa dito kasi sa Bukidnon, ang totoo, kapag tumindig ka sa lupa mo upang papatayin ka talaga. Marami na pangyayari dito. Walang justisya. Totoo naman yun. Dito talaga, pag tumindig ka dito, papatayin ka. May karapatan ba silang patayin? Tao na tumutulong at nagsasabi ng katotohanan. Wala namang batas na nagsasabing pwede mong patayin tao na nagsasabi ng katotohanan. Samantala, kinundi na rin ni CDA Chairman Ravanera ang nasabing insidente na anyay mula sa agawan sa lupa, humantong na rin sa pag-agaw ng inosenteng buhay. Agaw lupa, agaw tubig, tapos agaw buhay. Bunsod nito, planong maglunsad ng tribo ng malawakang marcha mula Bukidnon patungong Davao City upang makarating sa Pangulo ang kanilang hinagpis. They have decided about 5,000 of them mga pagsuko from over to Bukidnon and Misamis Oriental to really have to march to Davao. So they wrote our beloved President na gusto po kami makipagkita sa inyo para naman we'd like to report on all of this, pero more so that this problem mabigat nga, pero we would like to show a roadmap na the problems that are being encountered by the IPs can be really solved by them. Sa nakalipas na 5 taon, ayon sa huling ulat, hindi bababa sa 60 lumad sa Mindanao ang walang awang napaslang sa magkakaibang insidente.
Kaya sa isang statement na inilabas ni CDA Chairman Ravanera, mariing pakiusap nito, itigil na ang patuloy na pagkitil sa buhay ng mga lumad. Paulit-ulit nitong giit, ang mga lumad ay tao, hindi basura. Merong study, ang Asian NGO Coalition together with Xavier University, nandun nakalagay sa study nila, how come the IPs are being dispossessed? Yan sabi, agaw lupa. Yan sabi nila, bakit ang the poorest of the poor are our ecological people? Nandun yan sa study nila. Ang sabi nila ron sa study nila, second to Brazil sa patayan ng mga IPs is the Philippines. Nandun yan. In connivance with the powers that be, they have entered our country using some connections, using power. And ang problema nito, is this, ang offshoot ba is when the IPs will fight for their rights on their land and the water, and they will be killed. What is that? Is that part of the grand design? Kasi yung mga pinatay ang dami na wala man lang na periso. Maliban sa walang habas na pagpatay, isinusulong din ng chairman ang istriktong implementasyon ng IPRA law, lalo na pagdating sa karapatan ng mga lumad sa ancestral domain at natural resources, at ang agarang pagbuo ng isang pambansang indigenous political structure upang maiangat ang estado ng buhay ng mga katutubo sa lipunan. Samantala, matatandaang bago pa man maluklok sa pwesto bilang presidente si Pangulong Duterte, nanawagan na ito ng pagtigil sa lumad killings. Sa kanya namang pag-upo bilang presidente, naging madalas ang pakipagdialogo nito sa mga lumad. Batid din ng Pangulo na sa matagal na panahon na pagkaitan ng maraming karapatan ng mga lumad dahilan upang ang ilan sa mga ito'y napasapi sa komunistang kilusan. Sa kanyang pagdalo sa Indigenous Peoples Leaders Summit sa Davao City noong 2018, inilahad nito ang kanyang mga naging naunang dialogo nung alkalde pa siya ng syudad sa mga lumad na nooy sumusuporta sa NPA. Ang problema sa NPA is the extortion and their desire, the mad desire to run this nation. Unya katong mga leader, tribal leaders na dili nila makuha kay loyal sa gobyerno, giiyaw. Nagsugod na tag-ihap karon for another 50 years. And you kamong mga lumad mo sugot mo 100 years of exploitation and brutality. I will talk to the regional director of DAR. Secondly, I mentioned in my speech earlier about nga mo'y akong gipangayo nga tabang kay Presidente gawas sa paspas na release sa funds sa kaning iklip is kining mga tenurial claims na makuha na ba siya ma-settle. The President asked for the video of our presentation para iyang tanahon ng utro. So rest assured that we are appealing to the Office of the President sa mga ingani mga issues. Pero the issue that you mentioned now, Bob, please give me a copy. Okay? Para ako nang matutukan as your courts. Kahirapan ang pangunahing nag-uudyok sa mga lumad na maligaw ng landas. Katunayan, bukod sa pagkamkam sa lupa, isa rin sa mga dinudulog ng tribo Talaan D ay ang kawalan ng maayos na hanap buhay. Pagsasalaysay ng tribo, sa tabi man sila ng sapa nakatira, wala na rin itong naibibigay na pagkain para sa kanila dahil sa pagkalason umano ng tubig dulot ng mga kemikal na itinatapon ng mga iba't ibang kumpanya direkta sa mga ilog at sapa. Patay na yung sapa dahil mula pa doon ay dahil sa marami ng kumpanya saka yung mga chemicals nila ay totoo naman dahil ban naman yan sa inyo. Yung mga chemicals nila dito na ginagamit sa walon yan, 7 ang ban. Maging ang mga puno sana na makapagbibigay sa kanila ng sapat na prutas na makakain, pinagpuputol din. Wala na rin mga punong kahoy dahil pinapuputol na. Ang mga pananim na dingdala, kamuti, pinaakaron nila, pinalitan ng mais. Sa usaw-usa na akong problema karon diri sir, asa among kahimtang karon nga giilugan mig panginabuhi. Ug unsaon namo nga kami makakaon. Nga ang among gitanom nga mga balanghoy
ila pong sundon og daro tam na nilag mais. So asa naman mi paingon? Sa naunang pahayag ng Pangulo ukol sa pag-aanyaya sa mga investors na gamitin ang mga ancestral lands, nilinaw nito na nakasalalay pa rin sa mga lumad ang desisyon kung pahintulutan nilang gamitin ang kanilang lupain o hindi. Bukod sa talaandig, nakapanayam din na Magandang Gabi Pilipinas ang tribong nakatira sa Musuan, bayan ng Maramag, Bukidnon. Tulad sa mga naunang tribo, isa rin ang tribong ito sa naging biktima ng land grabbing sa nasabing probinsya. Sa bisa ng Proklamasyon 476 ng dating Pangulong Macapagal noong 1963, idineklara na sa kanila ang lupa na may 400 hectares ang lawak. Bagamat may proklamasyon silang hawak, hindi nila magawang magamit ito dahil sa pagkuha nila ng titulo ng lupa, laking gulat nila, may iba nang nagmamay-ari nito. Magpasalamat may og dako nga naabot na mo karon kay basid kamoy mo ay makatabang namo. Manawagan na po ako kang Presidente Duterte na sana bigyan kami niya ng ang aming proklamasyon na kuha na namin ang lupa nga matagal na 1962 pa hanggang ngayon narito rin kami. Bubulig sana si President sa katribo namin sa lupang ito. Mayroong deklarasyon na 1942-41. Pre-war ng mga deklarasyon nandiyan lang sa dinala ko lang sa Malaybalay. Kaya President, sana President Duterte, alam ko naman na makadating ito sa iyo. Kaya sana awain mo naman kaming mahirap. Batid na mga lumad na mali ang pangahamak sa kanila. Ngunit wala silang sapat na impormasyon at kakayahan upang kontrahin ito. Ngayon, sa tulong ng CDA, lumawak ang kaalaman ng tribo tungkol sa kanilang karapatan bilang miyembro ng tribo at bilang tao. Si Rabanira, siya ang sa summit nakatambong man kami. So dito nagtapok tanan ang mga lumad, sir. So dito na ko nakita nga ang mga lumad, mga luoy yun. Gipamatay, gipangilugan og yuta. Dito na ko nakita. So salamat kay ni Sir Rabanira sad nga siya ang nakaimbitar sa morong pagpaminaw ug unsay tinuod nga kami ding mga lumad dili po di mi unta ngay inanaon. Sa tulong din ng Indigenous Peoples Summit na inorganisa ni CDA Chairman Rabanera, nalaman nila na hindi sila nag-iisa sa pakikibaka laban sa mga nang-alipusta sa kanila. Tulungan niyo po ang mga indigenous people dito kasi wala na talagang mapupukunan ng pagkabuhayan at hindi na makapag-aaral ng mga anak dahil sa pagkuha nila sa aming lupang ninuno. Pinapangako po namin mula po sa Ablasa Hagdulay Clan at sa lahat ng tribo dito sa Bukidnon ay makikiisa kami sa mga layunin ng gobyerno. Sa madilim, masukal at magulong mundo, may mga tribong nakaangkla sa isang pag-asa na sana sa susunod na bukas may makarinig sa kanila mga binubulong na pait. Ngunit habang sila'y naghihintay, kanilang titiisin ang mga pigati at mga luha. Dahil alam nila na matatapos din ang unos na kanilang kinakaharap. Makakaahon din sila paghupa ng baha at muling magpakita ang bagharing matagal nang nawala. Ang sabi po sa Bible, serve the least of your brethren. Ang ating pong mga the least of our brethren now are the IPs. Kaya nga po, ang kuwang ko talaga, society will be judged, Cesar, not on fame, power, or wealth, but on how you treat the poorest of the poor, especially the IPs. Maraming tanong tulad ng paano at bakit ang agad na bumabagabag sa isipan ng aming masaksihan ang kalunos-lunos na sitwasyon ng mga tribo dito sa Bukidnon. Na kung kaming mga dayo, ramdam namin ang pagbabanta ng panganib sa buhay, paano pa ang mga lumad na tila tinalikuran ng mga dapat sana'y magtatanggol sa kanila? Napagtanto namin na minsay hindi husay o talino lamang ang hinihingi ng mundo, lalong-lalo na sa panahong ito, na mas kinakailangang pairali ng puso, lawakan ng pangunawa, rumispeto at maging makatao. Sana sa muli naming pagkikita, hindi na nakagapos ang kanilang mga pangarap
at ang mga tanikalang bituin sa kanilang mga mata ay muling magniningning. Magandang gabi, Pilipinas!